Hello! Another buhay na ni Serya na naman tayo ni Ate Jen at eto nga. So after many days, after many days lang naman kasi nga eto nga, dahil dumating na nga ng matagal na yung aming shock, yung aming flyball at saka yung aming clutch lining, hindi pa namin siya naipakabit kasi nga humahanap kami ng talagang quality, mabait, at magaling. Yung pulido na gagawa nitong aming motor kasi napakahirap nga naman yung basta ka lang magpapagawa sa mga motor shop. Oo, ang dami na naming history nang nagpagawa kami ng motor ay talaga namang madadala ka. Kasi 'di ba, kung sa doktor kaya nga mo dinala doon yung motor, alam nila kung ano yung sira ng yung motor or meron silang any background tungkol sa yung inirereklamo. 'Di ba pag mapunta ka sa doktor, tinanong ka kung anong nararamdaman mo, syempre may target sila na meron silang possibility na ganun, diba? So, ganito rin yung pagpapagawa ng motor. So, eto na nga, si Kuya JR nga pala. Shoutout nga pala kay Kuya JR na gumawa nitong aming motor. Ayan. Isa-isa na niyang tanggalin yung mga tornilyo nitong ating motor kasi nga, alam niyo ba na talagang ang Mio Sporty ay masyadong mabusisi, masyadong maraming mga rekotitos. Oo, ang daming tornilyo niyan. Pero by the way, banda-banda riyan pag-aaralan ko na rin ito kasi nga sabi ni Kuya JR, dapat daw as 4 months to 6 months ay nililinis daw itong loob. So, sabi naman namin, hindi nga kasi kami naglilinis ng motor namin kasi nga hindi naman kami marunong magkutingting. Pero, every time na nagpapagawa kami ng motor ay aking ibinibidyo. Para nga kumbaga meron na kaming reference kung paano nga babaklasin, kung paano nga ba tanggalin, o 'di ba? So ang unang tinanggal muna ay yung pinakang kicker, 'di ba? O ayan, nakita niyo naman. Tapos ayan, tinanggal na isa-isa yung cover, tapos ayan nga yung mga tornilyo. So medyo nahirapan siya dito sa isang tornilyo na nasa ilalim kasi ay hindi na siya pa shape ng octagon ba yan o nagon o dodecagon o ayan, ang dami ng sinabi. Yan, kumbaga nabilog na or na-oblong na yung isang nain dyan kaya medyo nahirapan na siya sa pagtatanggal. Pag-story ko sa inyo, hindi ko na lang papangalanan yung mga motor shop na pinagpagawaan namin. Pero talagang nakakadismaya at talaga namang okay lang sana kung ganun nga eh. Ang kaso mo, yung budget, yung pera, yun yung pinakamahirap na na kapag nagpapagawa ka, hindi naman ginawa ng maayos at nasira pa yung iyong ipagagawa. O ayan, buti na lang at talaga namang preparado ito si Kuya JR at talaga namang itong mga gamit niya, alam mo, kahanga-hanga kasi mga siya, mga DIY or talagang sinadya o pinasadya niyang gawin kasi nga sabi niya ay pag hindi mo nga alam ang technique, o diba, meron mga hocus-pocus din kasi yung pagpapagawa ng motor na yan. Hindi lang basta-basta meron kang pantanggal ng tornilyo, ay hindi basta ganon. So, yung napansin ko ay meron pa siyang ginagamit dyan na martilyo, Akala niya madidikwat niya lang basta-basta, hindi pala. Kaya ang nangyari ay talagang baklas lahat yung cover na yan. Kasi may isa pang tornilyo din sa may loob na tinanggal. Kaya ang ending, pinakalas na rin niya lahat. Pati yung yung gas tank. Hindi na lang yung upuan.
diretso diretso tinanggal na niya yung, shock, pinalitan na. Alam mo napakaganda ng mga gamit niya kasi tingnan mo kahit nakatagilid, kahit nakahiga, talaga namang, tingnan mo, hindi na yung magpapakahirap ka pa ng paano-ano, 'di ba? Kaya, ay naku, sinasabi ko sa'yo, ang ganda ng mga gamit nito si Kuya JR. Kaya kung magpapa-home service kayo ng pagpapagawa ng motor, ay eto, kilala ko na ito. Napakagaling talaga niyang Napakagaling talaga niyang, gumawa ng motor. Oo, sinasabi ko sa inyo. Basta kumpleto kayo sa gamit na papagawa niyo. Talagang magagawa ang inyong motor at dito ko na nga lang din paaalagaan itong motor namin. Basta pulido, magaling at basta syempre magaling ka ring magbayad, 'di ba? So sa part 2 ko na lang ikukuwento yung mga nakakadala na story about dito sa pagpapagawa ng aming motor. Talaga namang kahit sino'y madidismaya at talagang madadala ka, matatakot ka na magpagawa sa kanila kasi nga, talagang pera-pera 'di ba? Kaya hindi naman lahat, pero 'pag yung ikaw wala kang alam sa pagpapagawa ng motor at alam mo yung tatanungin mo yung ganito, tatanungin mo yung ganyan, hindi nila sinasabi kaagad, oo. Alam mo yun, gusto ka pa nilang tagain sa presyo. Although, alam na, kailangan to nito 'di ba? Nakakaano naman yung mga ganun tao, 'di ba? Alam mo na yung mangmang na nga yung tao, walang alam, tapos ganun pa yung gagawin. Ay, naku naman, nakakasad naman kayo. Binigay nga ni Lord yung karunungan nyo para gamitin sa mga mabubuti yan na charot. So, ayan na nga, hindi na nga natanggal ni Kuya. Ito, napakatagal tananggal. So, ayun lang ang part 1.